Hello my dear Cancer, welcome back to Practical Mistake. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe para sa iyo ng Puong May Kapal para sa buwan ng Abril. As I'm gonna using my Lightseer Tarot deck. So let's dive in. Universe, Spirit, Angels, my sisters, the celestial beings. What does my dear Cancer need to know for this month of April? Pasensya na talaga sa habang panahon na hindi ako karoon ng reading session para sa iyo kasi masyado bala ako sa aking trabaho. And I'm thankful na ngayon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-reading sa iyo. Here, despite that, I thank you for your subscriptions, likes, shares, and comments. Thank you so much for support. Okay, so ito na lahat ang card para sa iyo. My dear Cancer. Ang pinakauna na card mula sa unang hanay ay ito. This is the Queen of Pentacles in reverse. So, ibig sabihin, nakaranas ka ng pagtitipid muna sa ngayon. Hindi ka nagiging kampante sa iyong financial matters kasi sa ngayon parang it is very tough for you. So, tinitipid mo muna yung sarili mo. Okay? And next to that is nagkaroon ka ng trust issues sa iyong katrabaho or sa iyong karelasyon. Nagkaroon kayo ng trust issues. Maaaring ito ay may kinalaman sa pera. But in between, the Nine of Pentacles in reverse at saka Two of Cups in reverse is ito. The Nine of Pentacles. So, ibig sabihin, the trust issues and financial issues won't define your confidence. Okay? So, kampante ka pa rin kahit nagkaroon kayo ng problema sa relasyon at saka sa pera. Because you believe that you have this. Ang problema mo lang is ganito kaliit na pera, knowing na masaya ka pa rin, confident ka pa rin kasi meron ka pang naipon dito na pera. Itong malaki na pentacle na ito. Mas malaki ito kaysa sa pentacle na ito, na maliit, na pinag-awayan ninyo ng katrabaho mo or ng karelasyon mo. And with that, okay, so you have this, the Ace of Cups. Masayang-masaya ka, kahit ano pa man ang mga issues na nangyari, you are still loving, willing to forgive and forget
the situation. Okay? Tapos sa pagitan ng Two of Cups in reverse at saka Two of Cups. Okay. Okay, nakaramdam ka ng trust issues, so hindi ka masaya dahil trust issues ang yung problema eh. Pero anyway, hihilom din yung sugat. Okay? And, so ngayon, kalimutan mo muna yung issues na yan, trust issues. It is better for you na matuto. Okay? Mag-aral ka ng mga panibagong estratehiya para mas malayong ang marating mo sa karera mo. Okay? Nakakatulong talaga yung mga panibagong natutunan or aralin sa experience mo sa pamamagitan ng pagsali sa mga seminars, workshops. Nakakatulong din yun para sa iyong karera na para maging mas malayo pa yung marating mo. Okay? So it is some kind of self-improvement para sa iyo and professional growth. Tapos ito yung Five of Swords. Five of Swords, parang naguguluhan ka. Pero ngayon, buong buo na yung decision mo, no? Kinalimutan mo yung kung ano man yung mga nasabi sa iyo ng mga tao. Kung paano kanila kinontrolar sa pag-iisip. Pero hindi sila nagtagumpay kasi nakapag-move on ka pa rin. In between Two of Cups in reverse at saka Five of Swords in reverse is the Two of Wands. Okay? So, dahil sa iyong napag-aralan na may kinalaman sa professional growth, improvement, at may kinalaman sa iyong karera, nagkaroon ka ng Two of Swords in which hindi pala Two of Swords, parang Three. Kasi Three of Wands pala kasi meron kang one dito na isa, pangalawa at saka pangatlo. So ibig sabihin parang meron kang pananaw na gusto mong maabot, pananaw or parang pangitain. It is like a vision that you want to achieve. Buong buo talaga yung decision mo kasi itong tatlong wands na ito ay may kinalaman sa mental planning, emotional desire, at saka physical activeness. So parang nagkaroon ng harmony yung mind, body, at saka soul mo na gustong abutin ang isang bagay na minimithi mo. For example, dito sa card na ito, ang babaeng ito ay gustong-gusto ng magpunta dito sa dagat. So, buong buo na talaga yung kanyang desisyon na magpunta sa dagat. Kasi imagine, meron na siyang surfboard dito. Hindi na siya nakalingon doon sa likod, hindi nakalingon sa kilid, sa kabila, sa kanan, kundi doon talaga she is looking forward, which means firm na talaga yung desisyon na magpunta dito sa lugar na ito, sa may dagat. Okay, so ganon. Which I mean, parang meron kang gustong puntahan na lugar, tapos buong-buo na yung isip mo, yung damdamin mo na gusto mo talagang makapunta doon sa lugar na yun, na walang pagdadalawang isip. Okay? Tapos this is the Page of Cups.
The Page of Cups is actually a emotional water energy. Kung nakikita mo, ang kulay ng dagat is asul. Kaya lang, parang naputol yung illustration. Itong lalaking ito na napakabalanse yung heart chakra niya. Dito siya nakaupo. Pero sa makikita mo, ang kanyang paa ay nandito sa itaas. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ng separation. Okay? Nasa ilalim ito at nauna itong kanyang paa. So, it's like, it is like, ang kanyang Ace of Cups. Yung kanyang emotion, it is like overwhelmed siya sa kanyang mga nararamdaman sa ngayon. So in between Five of Swords in reverse at saka Page of Cups in the upright position is there we have the Page of Wands in reverse, meaning hindi siya inspired ngayon. Wala siyang inspiration para gawin kung ano man yung creative projects na dapat niyang gawin. Wala siyang panibagong inspirasyon para gawin ang creative projects. But there we have the Queen of Swords. Balance yung parang sinasabi dito na balance yung throat chakra mo kasi marami na akong nakikita ditong kulay asul dito sa Queen of Swords at saka sa Page of Cups in the upright position. Your balance in your throat chakra. So it means like you are very confident and you are ready for the forthcoming challenges, at the same time willing to learn. Tapos ito, Knight of Swords. Itong Knight of Swords in the upright, ibig sabihin meron ka talagang hinahabol na layunin. Hinahabol mo ito ng buong desisyon. Wala nang pagdududa. Buong-buo na yung layunin mo na makapunta sa ibang lugar. Kasi naroon yung puso mo, doon na rin nakapalagay ang isipan mo at saka yung physical na aspekto. Yung kaluluwa mo parang doon na, kasi parang sa tingin ko doon ka na masaya. And then we have here the Eight of Swords. The Eight of Swords is like you're willing to work on something new. Parang willing kang makipag-collaborate sa ibang tao. Yung mga tao na yon ay nandoon sa lugar na kung saan mo gusto puntahan.
At sila ang makakatulong sa iyo para makakahanap ka ng panibagong inspirasyon. And in between, Queen of Swords at saka Knight of Swords is, wow, the Sun. So, ibig sabihin, kung aabutin mo talaga ang iyong pangarap or layunin, magiging masaya ka. Magiging masaya ka kagaya ng babaeng ito. Punong-puno siya ng kaligayahan at punong-puno ng pag-asa. And then, ito, the Three of Cups in reverse at saka Eight of Swords. Ibig sabihin, may mga taong hindi masaya sa iyong mga hangarin sa buhay. Parang ayaw nila na magiging successful ka. It is like pagtatraidor. But I think this won't succeed. They cannot block you from reaching your destiny. And we have here the Eight of Cups. Eight of Cups is one of the emotional water energy. Habang gusto mong abutin ang bagay na pinapangarap mo, gusto mong mapuntahan or layunin mo na maabot yun, meron pa rin konting regret from the past or meron kang konting kalungkutan sa iyong desisyon na paglisan. Okay. But anyway, kung ma-achieve mo man yung layunin mo, yung bagay na kung saan ka masaya, ito. So, magiging matagumpay kang abutin yun. Kahit pa man makakaranas ka ng konting kalungkutan sa iyong desisyon. Pero, I tell you, sa bandang huli, masasabi mo rin sa sarili mo na worth it yung decision mo. Okay, so huwag kang matakot na abutin mo yung pangarap mo. Just keep on praying and hoping na hindi ka pababayaan ng Panginoon para maabot mo yung pangarap mo. Gawin mo lang kung ano yung ikakasaya ng iyong puso, damdamin at kaluluwa. At magpatuloy kang matuto sa mga karanasan or sa mga seminars or workshop, kasi the more you learn, the more you will earn. Okay? Parang aasenso ka sa buhay kasi kapag marami kang matutunan. Kasi kapag marami kang matutunan, ikaw ang magiging kampante at magiging successful. Professionally and I'm going to do tarot reading for my dear Cancer. Whatever you should desire, let it be multi-pillared. Let she be able to achieve her goals in life and become successful. Also, your guidance, care, and protection. Thank you so much. May she be protected from people who's trying to drag them down.
and becoming successful like the sun. Thank you, Lord. So good you are. And yes, I express to you the Son Christ Jesus is our Lord and Savior. Amen. My dear Scorpio, I declare clarity, healing, practical advice for you. And see you in the next day.